magsugod ta sa subject no nga nganong ang tao nagkinahanglan kaluwasan. Why man needs salvation. Okay, nganong kinahanglan ta muwali, nganong kinahanglan nato mo share og tao about Christ, nganong kinahanglan nato nga ipaabot gyud ang kaayo sa Ginoo sa tuang life. First, it started, no? Ang salvation ning gawas nagsugod gyud sa spiritual death. Okay? So Genesis 2:17 na ay certain condition ang Ginoo. Okay? Life is good. Ang life gi-enjoy sa Garden of Eden, but there are certain condition nga dapat i-met para ma-enjoy ang life. Ingon ang Ginoo, no, gitagaan siya authority, enjoy your life in Eden, but no, you can eat every sa tree of knowledge of good and evil. Genesis 2:17, nagdisobey ang tao and di na pwede bawion sa Ginoo ang iyang words, no? God is a man of few words. Pag once isulti sa Ginoo, di na niya pwede bawion. Pag ingon sa Ginoo, you shall certainly die, and nagsugod ang separation between God and man. So, tungod sa disobedience, Romans 5:12, by one man sin entered into the world, and death by sin, and so that sin passed upon all men. So sa Romans 6:23, tungod sa sala na ay gitawag spiritual death, na ay kamatayon. So ang sala mo hinungdan na himulag ta sa Ginoo, and for that ang Ginoo gusto mo win back. Ang Ginoo gusto niya i-reach out balik ang nahitabo nga violation. No? Sin means a violation. Gusto sa Ginoo i-win back because He is God. Nabuhian niya ang words nga ang tao mamatay gyud, and totally namatay gyud ang tao spiritually. And because of that, ang relationship sa Ginoo ug sa tao naputol because of sin. So there are three reasons, no, nganong ang tao na kinahanglan salvation. Number one, because we are spiritually dead. Patay ta spiritually because of sin. Okay? That is Ephesians chapter 2. Gikan sa atong pagkamakasasala, nahimulag kita sa Ginoo, tungod sa atong sala, patay kita atubangan sa Ginoo. Okay? So, that is why we need salvation, because of we are spiritually dead. Okay? Ikaduha nga reason, no? Tungod nganong kinahanglan tag kaluwasan, tungod kay ang tao nag-violate, namatay ta spiritually, and then because of sin. Kay ang sala ni abot naman, okay? So naay death, ang sting sa death is naa sa sin. Ang gahom sa kamatayon naa sa sala because of sin. Tungod naay sala, then naay kamatayon. Okay, we are tracing the very root, no? Gitrace na to ang very root why man needs salvation. Ikatulo nga concept is that because of the law. Unsa man ang law? Ingon ang Ginoo, pwede nyo hilabtan ang tanan, ayaw lang ni. So that is a law. So tungod sa law, nagkaruog strength ang sala. Dayon ang kamatayon nagkaruog gahom tungod sa sala. So kita nimo ang chain. Ang naghatag life sa sin is the law. Ang naghatag life sa death is sin. And ang nag-separate sa tuwa sa Ginoo because of sin. So that is why ang tao nagkinahanglan gyud o nga maluwas. That is why we need salvation. Dapat kinahanglan maluwas gyud ta. Okay. So ikaduha nga reason, no? Nakita na nato, no? Nga ang Ginoo balaan, ang tao makasasala. Sa wala pa ang tao nakasala, ang tao is, kumbaga, created in His own image, meaning perfect man. Perfect ang tao. But because of free will, importante ang free will. Okay? Ang paghigugma is a free will. No? Pwede kang mahigugma sa tao,
no? Kay kung dili ko nimo higugmaon, pusilon ta ka. So mahigugma na lang, pangit, no? Walay free will. So ang free will gihatag sa Ginoo sa tao. Free will is a gift. Pag walay free will ang tao, then walay love. Kay kung walay free will, palinugon lang ta sa Ginoo og 1 hour 1 hour intensity 4 lang, no? Pwede biya tanang tao mga lagad sa Ginoo. Kung i-allow gyud sa Ginoo, pwede, no? Padad-an tag lamok nga tanang lamok makadinggi, basi siguro mag-ihay tag panawag og Ginoo. Pero dili man gud ingnana ang Ginoo, no? Ang atong free will is very important. Tanan pwede mahilabtan sa Ginoo sa atong life, pero ang free will di niya pwede hilabtan, because free will demonstrate our love to God. So that is why naay sala because of free will. Take note, ang tibok subject nato karon dependent sa gitawag nato free will. So everything originates, start from free will. Okay, ang sin na-create, ang sin nag-operate, ang sin nagkarog life because of free will. Ingon ang Ginoo, ayaw na hilabti og but hunaw-naon, kung gusto sa Ginoo nga ang tao di makasala, pwede. Okay? Kung gustoon sa Ginoo ang tao di makasala, pwede. Unsaon man. Pabutangan niya na gorilya ng gidili sa Ginoo, then ang tao di makasala. But because of free will, libre silang mukuha. So inana ka importante ang free will. Ikaduha, nganong ang tao nagkinahanglan og kaluwasan ug nganong ang tao kinahanglan maluwas. So nakoy diagram gibuhat dia. Okay? So ang tanan is originated. Kung baga everything is rooted by sin. Okay? So una, ingon dito sa Romans 5:12, no? Si Adan ug si Eva gipagawa sa Garden sa Eden kay tungod nag-violate sila sa law. Okay? So because of one man, tungod sa usa ka tawo, dayon ang sala mingkatag sa tibuok kalibutan. That is Romans 5:12. And for that, naatay gitawag separation, spiritual death. Ingon diha sa Isaiah chapter 59, sin separates us from God. Ang nakapaseparate sa Ginoo sa tao, sala. Okay? Romans 6:23, patay ta tungod sa atong sala. So makita nato nga ang sala ingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 56 to 57, no? Analyze ninyo ni ha. The sting of death is sin. Ang lala, no? Ang tunok, ang power sa kamatayon is naa sa sala. The sting of death is sin, and the strength of sin, ang naghatag og strength sa sala is the law. Okay, nakita ninyo? Mao na ang meaning sa whole diagram. And but thanks be to God, para masolusyonan si death, para mahatagag solusyon si sin, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So, through Jesus Christ is the only cure. That is why we need salvation. So, ang sala, nahimo siyang sala because of law. Meaning, ang naghatag life sa sala is the law. Okay? Halimbawa, na nakabutang, do not enter. Kaya kung walay do not enter, no, walay violation nga nahitabo. Okay? Walay kaso nga nahitabo. So, ang naghatag strength sa sin is the law. So, mauna nga ingon sa Galatians 3:10, tanang na ilalom sa balaod na ilalom sa tunglo. God, through Jesus Christ. So, mga itagpasaylo sa Ginoo. So, tungod na separate ang tao ug ang Ginoo tungod sa sala, the only cure is, no, John 3:16 to 17. Ingon sa John 3:16, very familiar verse. For God so loved the world, no, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. Kaya nga naman, ang problem sa sala is death. Pero para masolusyonan ang kamatayon, spiritual death, dapat ipadala niya si Christ para makonect balik
Dili na ang tao mamatay, no? Ingon dito sa verse 17, "For God sent not His Son into the world to condemn the world, but through Him ang tanan maluwas." That is John 3:17. So, gipadala si Christ, no? Muna gingon dito nga through Christ, ingon diya sa Acts chapter 16 verse 31, "Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved." So, klaro kayo, no? Tao, Ginoo, na separate, gipadala si Christ para makonek balik ang Ginoo ug tao. That is why natay gitawag Resurrection Sunday. Nganong gitawag siya resurrection? Kay ang problem sa kamatayon na tagaag solusyon. Unsa man ang problem sa kamatayon? Ang problem sa kamatayon is sala. Namatay ta tungod sa sala, so gibayaran ni Christ sa iyang dugo ang sala. Through His blood, ang sala mapasaylo. Kay karon napasaylo naman ang sala sa tao, then wala nay spiritual nga kamatayon. Klaro ba? Amen? Wala nay spiritual nga kamatayon. Tanan ta na connect. Muna gitawag na to reconciliation, gi-reconcile, gibayaran na ta. Kumbaga, quits ka na, paid ka na, gibayaran na ang atong sala sa Ginoo, no? Through His blood on the cross, and that is why ang problem sa kamatayon nasulbad na. Wala na ang sting of death. Ingon sa 1 Corinthians 15 verse 55, "Where is the sting of death?" Asa naman ang lala sa kamatayon? Wala na. Kay nga naman, through Jesus Christ, nasolusyonan na. Meaning, ang tao pwede nang maluwas through Christ. So, kitang tanan, naanatay kaluwasan. Luwas ta tanan diri. Amen? So, dili pwede nga mingon tagwa pa ta na luwas, kay wa pa man ta namatay. That is not biblical. Ang tao pwedeng maluwas. In what way? John 1:12, no? "But as many as receive Christ," sa tanan nga mudawat kay Christ. Galatians chapter 4 verse 6, "Human mo dawaton si Christ, ang Holy Spirit ihatag sa imong heart para ikaw makonsider na nga anak sa Dios." 1 John 1:9, no? "If we confess our sins to God, He is faithful to forgive." Maningon sa John 1:12, gitagaan tag power to become sons of God. So naanatay kaluwasan. Okay? So ang spiritual death na solusyonan. God's plan of salvation. So 1 Peter 1:20, "Knowing that you were not redeemed." So balikon ako, no? Na-separate naman ta. Ang atong kinabuhi, gipanagiyahan sa yawa, gi-capture na ta, no? Kingdom of this world, pero karon gi-redeem, giluwas na ta. "With corruptible things, silver or gold, from your aimless conduct, received by traditions of your fathers." Take note anang word traditions. Kaya ang kaluwasan sa unang panahon is through good works. Ang kaluwasan sa unang panahon, kinahanglan na ay gitawag na tug atonement, meaning sa atonement, replacement, substitute. Sa unang panahon, kung inyong studyan ng Hebrews chapter 10, no, na ay mga rituals buhaton ang tao. Kung dato ka, ang imong i-offer sa Ginoo baka. Kung medyo dili kay kadato, tunga-tunga lang nga kadato, ang imong i-offer sa Ginoo kanding or karniro. Pero kung medyo pobre gyud ka, ang imong i-offer sa Ginoo para mapasaylo imong sala, kalapati. So naay gitawag nato nga ceremonial law, moral law, civil law, gihatag ang Ginoo kang Moses. Kay through that, ang atong sala sa unang panahon nga wala pa si Jesus Christ, mapasaylo ta, makabaton tag kaluwasan from the traditions of our fathers. Mga tradisyon na to. Siguro kung i-apply pa na karon, magpila ta. Pinakakusog nga negosyo karon, baka, karniro, ug kalapati. Mauna ay pinakakusog negosyo. Hangtod karon dito sa part ng higala sa Israel, naapay nagapractice ana nga mapasaylo imong sala through the blood of the animals. Kung imong studyan ng Hebrews chapter 10, ang meaning anang atonement, ang hayop walay sala. Ang baka walay sala. Iyahang dugo ang ipaula instead of you.
Kumbaga, inosente man siya, Lord, nang rape ko, pasaylo ako, naibaka, siya mo angkon sa akong sala nga rapist, no? Iyang i-offer dito sa altar para mapasaylo imong sala. Muna gipasabot na to, tradition from your fathers. Now, here comes, verse 19, but with the precious blood of Christ. Now, dili na hayop. Dili na baka, di na karniro, di na kanding. That is the moral law, ceremonial law, gihatag ni Moses, no? Ang ceremonial law is that is the only way to connect you back to God. So, tungod sa precious blood ni Christ, wala na yung hayop nga gikinahanglan. Ingon dito, a lamb without blemish. Meaning, way kagid, dili piang, dili masakiton, gi-offer siya without spot, meaning perfect. Now, analyze yun in verse 20. He indeed was foreordained before the foundation of the world. Wala pa si Adan o si Eva. Wala pa ang creation. Wala pa nasugdan ang kalibutan. Kanang blood sacrifice nakaset up na nadaan sa Ginoo. Di ba? Ubuto na mura magtagidula-dulaan ani. Kabalom na yung Ginoo maluwas ta. Mura mata ka nang gihimong dulaan ani. No. Para mapakita sa Ginoo ang iyang love. Genesis chapter 3 verse 15, si Christ gipakita na daan. Pagkasala ni Adan og ni Eva, ha? Dito pa lang sa garden sa Eden, sa Genesis chapter 2, gipredict na nga si Christ moabot gyud. Nga ingon dito manghigala gikan sa kaliwat ni Adan ug sa kaliwat ni Sabitin na ay panagbangi, pero ang kadaugan, ang pagpaak sa bitin sa tiil is a temporary, pero ang pagdukduk sa ulo sa bitin is permanent. Nga kamatayon. So muna igingon sa Genesis 3:15, no? The first promise of the Redeemer. So makita niyo ng word nga foreordained. Everything is a plan. Muna ang nagatutag Hebrews 13:8. Unsa ingon sa Hebrews 13:8? The same yesterday, today, and forever. Meaning, manghigala, ang Ginoo nganong the same siya, kay from the beginning to end, doon na siya tanang mahitabo. Muna gingon sa atong kanta, because He lives, i-face na to ang future, kay everything is a set up from God. Pero dapat mugunit na sa Ginoo. Okay? So, now, here comes, through that word nga foreordained, nag-manifest siya in this lifetime, last time. So, kita gitawag na to last days. Karon, here comes, katong gisulti sa Genesis 3:15, niabot na diri sa John 3:16, na si Christ. Okay? So, ingon dito sa verse 21, through Him, that is Jesus Christ, believe in God who raised from the dead. Munang Resurrection Sunday, raised from the dead, no, and gave Him glory, so that your faith and hope are in God. So dapat manghigala ang atong paglaom, ang atong gitinguha, ang atong pagtuo na agyud sa Ginoo, kay sa unang panahon kinahanglan mag-offer pag blood sacrifice, nagkinahanglan pa og kanang mga hayop, pero karon just kneel down your magluhod ka lang diha sa Ginoo, mangay kag pasaylo, kay through Christ ang tao pwede nang maluwas. So ang tao nagay kaluwasan. Sa uban kinahanglan magsimba ta para maluwas, collective as a church. Ang uban kinahanglan magpamimbro ta sa simbahan para ta maluwas, collective as a church. Ang uban dapat makonbinsi ka sa ilang doktrina para ka maluwas. Well and good, pero ang giingon sa Biblia, believe on the Lord Jesus Christ. Jesus is the key. Okay? So, padayon ta. Now, ang atong kaluwasan karon is by grace. We are saved by grace. Amen? Naluwas ba ta sa grasya? Meaning, sa grasya, dili ta angayan. Munang gipakamatyan ta. Nagpamassage ko, no? Mga naging simana. Wa, jugo ganahi sa masahe. Murarang ko piano lang. Miss, hard miss. Nahi sa massage. Kanang dili ko kuntinto. Kay nangita ko laki, way available. Babae ra gyud. Naradaplin sa karsada lang na. Naradaplin sa Matina Aplaya. Wa ko ganahi. Pero nagtip ko 50.
Ang tawag ana grace. Naglagot ko pero nagtip gihapon ko. Muna gitawag na to grasya. Dili siya angayan pero ako gihapong gitagaan. Unsay tawag ana? Grace. So, kitang tanan, di kita angayan, gigrasyahan ra gyud ta. No? Okay, kasabot na taon sa grace, no? Dapat makasabot sa ta unsa nang grace. Now, very common verse and very controversial, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Okay? For by grace we have been saved. Naluwas ta through grace. Di ta angayan pakamatyan. Amen? Di kita angayan pakamatyan. Okay? So, take note ng word through faith. True faith, meaning ang gahom sa kamatayon tungod sa sala, ang sala na himong kusgan tungod sa balaod. At tutas kaluwasan, ang kaluwasan tungod sa grasya, ang grasya tungod sa pagtuo. So ang grasya magkaroon lang gahom pag naay pagtuo. Pwede ka mo claim sa grasya pero wa kay pagtuo. No? So, ang naghatag strength sa grace is true faith. Okay? So, and that of your not of yourself, it is the gift of God. So, grace is a gift. Okay? So, atong makita diri, not of works, dili pinaagi sa maayong buhat. Dili pinaagi sa imong kusog, dili sa imong pagkabuutan. Kay kung pagkabuutan la hinungdan nganong ang tao maluwas, kisay unang malangit kung ang pagkabuutan lang mo'y maluwas. Ang mga nasa Chinese temple, ang mga monks, sila unang maluwas. Gi-preserve sila dito sa lang temple, no? Walay samin dito accordingly, no? Walay sala dito. So kung unang maluwas, sila mo'y unang malangit kay wa gyud sila unsay tawag na gilaming sila para gyud malangit. So dili na pinaagi sa maing buhat, dili sa imong pagkabuutan, dili kay maayo kay kang tao nya. Nabe tay gitawag naturally good, no? Meaning gipakataw kang buutan nga daan. Nabe mga taong gipaka sa bata pa lang anak na sila. Grade 1 hilumon, grade 2 hilumon, grade 10 hilumon gihapon na. Magkalis na hilumon. Kana mo'y klarong malangit. Kibutan na gina sila daan. Yan na po'y mga bata, 6 years old, manumbag na. Gitudloan ba nas ginikanan? Buli na. Hinawayon. So, gipakataw siyang ingnana. So, di siya maluwas. Bugoy ginang bataan na. So, ang tawag na to sa grace, dili na siya pabutanay. Grasya na sa Ginoo. Ingon sa Biblia sa verse 9, not of works lest anyone should boast. No? So, atong makita diri, we are saved by grace through faith. Now, take note. Saved, salvation is a promise. Okay? Kay mo may tinguha sa Ginoo. By grace, unsa nang grace? Grace is a gift. Okay? Pero ang grace na ay condition. True faith. Klaro ba ninyo? True faith. Ang grace makuha lang nimo through faith. Pwede kang dili maka-obtain sa grace kung walay faith. Importante kayo ang faith. Ang faith nagsugod kang Abraham. Munang gitawag siya father of faith. Before Abraham, walay faith, good works to. Pero after kay Abraham, magsugod ang word faith. Nagsugod ang faith kang Abraham. So mauna, kung basahon mo ang Galatians chapter 4, no, dili ka maka-obtain sa inheritance, sa healing, sa salvation, sa promise, kung dili sa nimo dawaton si Christ sa imong heart. Kaya nga naman, dili naman ta mahimotang kaliwat ni Abraham by faith. Mauna nganong ang tao dadon na to sa altar, dawata si Christ. Nganong kinahanglan siya padawaton? Kay once dawaton niya si Christ sa iyang heart, nahimo na siyang kaliwat ni Abraham. So dili ta pwede mo ampo nga dili mo dawat sa Ginoo kay ang promise gihatag lang sa mga kaliwat ni Abraham.
Di naman ta mahimong kaliwat sa dugo. No? Wa man tay dugong Hudiyo. Ang dugo nato nitibo. Pertigyo, di gyud madahag. Yung kag Hudiyo, yun na pagka-Hudiyo. Sa ilong pa lang, pertinang plata. Wa na tay pag-asa mahimong kaliwat ni Abraham nga mga Hudiyo. So ang nahitabo, no? Ingon dito nga John 1:12. But as many as receive Him, pero basahon nimo dito sa verse 13, kay daghan mang wa mi dawat, then adto mo sa mga hintil. Kita karon maka-obtain ta sa promise through faith. Balikon ako ha. Ang promise madawat nimo through faith. No, He came into His own, but His own received Him not. Ang iyang sariling kaliwat wala ming dawat. Kay wa man mo ming dawat nan apilon taning tagagawas. That is true faith. Kay numdo mo atong babae nga nanghangyog milagro niya, giingnan siya sa Ginoo nga dili man ni para sa mga iro, para ra man ni sa mga anak. Pero tungod sa iyang faith, ingon siya, bisan gani ang iro makadawat man sa mumho, nakaingon siya, pagkadako sa imong pagtuo. So, makita nato diri, no? We are saved by grace, but there are certain condition. Okay? Akong gi-explain ganina ang free will, no? Through faith, the condition must be met para nato maangkon ang word salvation. Now, sometimes makalimuta sa verse 10. Ang atong na-memorize, Ephesians 2:8 and 9. Pero unsa may gingon sa verse 10? Trabaho binuhat ta sa Ginoo, created in Christ Jesus through unsay creation sa Ginoo? Through good works. Meaning, ang design sa Ginoo sa tao is to do good, not to be saved, but because you are saved. Magbuhat kag tama, dili tungod kay para maluwas ka. Gibuhat nimo ang tama kay giluwas na ka sa Ginoo, which God prepared beforehand that we should, unsa ingon? We should walk in them. But pasabot, no? Maglakaw ta kauban ang Ginoo. Kung imong sabton ang Ephesians chapter 4, the ultimate goal baya sa Christianity is to become like Christ. That is the ultimate goal of Christianity. Nganong naa ka diri para ka makabaton, makonform ka into the image of Christ. Dapat makita si Christ sa imo. Gitawag kang Christian kay makita si Christ sa imo. Gitawag siyang palahubog kay kanunay lang makita ang hubog. Kaning tawhana palahubog kay sige makitaan hubog. Kaning tawhana adik daghang kay tato na mga singsing maarios diri, no? Kaning tawhana adik kay makita sa iyahang pagkaadik. Kaning tawhana Christian, no? Kay bisag giyabon ang basurahan siyang gate, iya gyapon gisilhigan, gilabay sa basurahan, wa siya nanyagit dito sa lingan, pataka mo glaway basura. Kaning tawhana Christian, kay bisag ang basura gilabay siyang gate, wa siya nagpabarangay. Pero nahimo kang Christian kay makita sa imong life. Can we lose our salvation? Mao ni pinakadako nga kontrobersiya sa church, no? Pinakadako nga question. Atong gipakita ganina ang grace by faith. Pero ang question karon, pwede ba nato malose ang atong salvation? Luwas na ba tatanan diri? Amen? Ang pangutana, pwede bang mawala atong kaluwasan? Di ko musultig yes. Di pa ko musultig no. Atong tanawon, no? Once a person has been born again, kung ang tao ma-born again, take note, ang word born again, kaisa lang na-mention sa Bible. No? Kaisa lang na-mention sa John 3:3. Unya, isa ra ka tao ayang gisgutan. Pero ang righteousness, ang pagpalayo sa sala, ang panginabuhing matarong, many times mentioned. No? Ang kanunay gi-preach ni Christ dito sa kalsada, repent for the kingdom of God is at hand. Mo na gina-preach ni Christ. Wa siya nag-preach, be born again.
Kita rin nag-expand na. Yes, we need to be born again. But sometimes, giklaim ta na as a license to go to heaven. Yes, it's true, but there are certain conditions nga dapat nato masabtan. Now, according sa ubang belief, no, which kanunay gilalisan po sa mga pastors, even sa atong fellowship karon. Nakaabot ko sa ka-district nga ilan yung gilalisan. Muna dapat ginato ning isgutan. Kay diri sa Victory Chapel, siguraduhon ginato atong kaluwasan kay humanata gibayran sa dugo ni Jesus. Okay? So, una, no, how once ang tao ma-born again, he can never be eternally lost. Luwas na gyud ka forever, di na ka pwedeng mawala. Ikaduha nga reason nganong ang uban nagatuo ng word faith alone, no? Once ang tao maluwas, he is always saved. Luwas na gyud ka all the time. Thank you, Lord. Anyway, luwas naman gyud ta all the time tungod kay Christ. Ikatulo nga reason, one act of faith, only believe, and guaranteed na nga moadto na ka og langit. Ikapat nga reason, wala na way nga ikaw manghigala mawala pa makawat ang imuhang kaluwasan. Ikalima nga reason, there is no way to fall from grace. Once ang grace good na, di na grace kung mawala pa na. Ato nang sabton, no? Ikanom nga reason, no? Wala na way nga ito na to going back, mutalikod pa, wala na. Ikapito is, wala na ng word apostasy. Apostasy means separation, no? Recant, no? Imo nang withdraw ang imong self sa faith. Okay? Ang ika-walo nga reason is, you are preserved. You are always saved. Naitulo ka bo concept diri sa salvation. Faith plus work, faith alone, and genuine faith. Okay? Kanang faith plus work, dagan sa tuwa gagunit ana diri, no, which mo na faith sa big church, mo na belief ni Soriano, mo na belief sa ubang mga churches. Faith plus work, meaning ang faith dili siya accepted, dili siya qualified, dili siya pleasing kay dapat naagay works. Mo na ingon sa James chapter 2. Kanipong 8 reasons diri, nakaingon po diri, faith alone, tuo lang sa Ginoo, and then you are eternally secure. For me, dapat ang standing nato, natay gitawag nato genuine faith. Kay ang genuine faith results good work. Amen? Pag once ang imong faith genuine, then the outcome of saving faith, the outcome of genuine faith is the work will follow. Okay? So, ato aning padayon nun. Unang tanaw na to diri is God's promise are conditional. Ang promise nga salvation sa Ginoo is conditional. Okay? God promised benefits. We are given benefits. Ang promised benefits are given to people who meet the conditions. Iyahang na-meet ang certain condition. Dili ka pwede makadawat og kaning SSS nga pension nga wala nimo na met ang certain condition. Dapat nakabayad kag 120 months, mo value na siya 10 years para ka makadawat og kanang gitawag na to kanang retirement, pension, no? Sa PhilHealth, no? Unang anak namo, ang condition dapat maka-avail ka sa mga benefit bisan sa SSS kung na-meet nimo ang condition mo to nga uban 1 year before nagbayad na daan SSS suspension kanang PhilHealth para ma-avail nimo ang benefit. Kay kung di nimo ma-meet ang condition, you will not enjoy the benefit, no? Ang Ginoo na promise for specific people, no, nga na-meet niya ang specific condition. Okay? So, ang salvation, we are eternally secure, but we have to meet the condition. Okay? So,
Matthew 7:13 to 14, si Christ mismo nag-ingon, gikan siyang baba, no? Ingon siya, enter by. Ingon siya, sulod ka mo. Meaning, ikaw ang mo decide. Dako nga dalan, gamay nga dalan, no? Ingon dito, for. Pag ingon dihag for, meaning na mo, this is the outcome. Mao na ni ang result. Kung musulod mo sa dako nga dalan, nan daghang natiwalag diha og ang ilang katapusan kamatayon. Kung diha mo mosulod, si Christ nag-ingon. Ingon siya, because kay diri sa gamay nga dalan, kung diri mong pilion, ingon siya diri, naa diri ang eternal life. This leads to life. There are conditions para ang tao dili maimpyerno. Para ang tao makabaton og eternal life, you have to meet the requirements. I-meet nimo ang certain condition. Ikaduha. Okay? Sugdan nato ning God's promises. Okay? So, the condition must be met before the promise be fulfilled. Klaro ba? Ang condition dapat matagbo para ang promise imong angkon. Okay. John 3:16, familiar man sa tuwa. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. The promise is, unsay promise? Everlasting life. The promise is everlasting life, but whosoever believes in Him. So meaning, naay kondisyon. Sa tanan nga mo tuo og mudawat, kanang word ya nga tuo, dili na tuo-tuo. Dako og meaning ng word nga mo tuo. Pagsultian ta diri nay sunog diri pikas balay, tanang mituo, managan pagawas. Tanang di mo tuo, maglingkod lang. Meaning kanang word ya nga sa tanang mo tuo, dili mamatay kun dili naay eternal life. Okay? Before you can receive the promise, you must first believe in Christ. Dapat mutuo sa ka kay Christ. Klaro ba ang promise? Ikaduha, if, klaro ka ng word ya nga, if, meaning conditional, you believe in Him. Kung mutuo ka kay Christ, then you will not perish. Di ka maimpyerno. You will have everlasting life. So, ang everlasting life, ang atong security, ang atong salvation is we are eternally saved, but naigitawag dito, we must believe in Him. Kanang believe in Him, dako kay nag-explanation next meeting. Klaro ba ang atong kaluwasan? Palakpakan na to atong buhi nga Dios. Manindog ta. Hallelujah. Magsayo ta next meeting. Thank you, Lord, sa power of your words. Thank you for the grace through faith in Jesus Christ.